Hi! Welcome sa Talangka Recap. Ang movie natin ngayon ay Pinamagatang Tahong. Siyempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Kakatapos lang kumuha ng talaba ni Mira kasama ang kasintahang si Isko. Sa tabing dagat gustong tikman ni Isko ang talaba ni Mira. Pero di pumayag si Mira at sinabing, idikit na lamang ito dahil madami pa siyang gustong gawin. Pauwi na sila nang nakita nila ang pangkat ng mga nagde-demolition dahil tatanggalin na ang talabehan. Agad silang nagprotesta para hindi matuloy ang demolition dahil doon lang sila kumukuha ng kabuhayan. Sa gitna ng bardagulan, biglang inatake ang kanyang ama dahilan para lalo silang maghirap. Dahil dito, kailangan magpagamot ng kanyang ama para ito ay makatayo ulit at makapagsalita. Wala silang pera dahil talabehan lang ang kanilang kinabubuhay. Nangako naman si Isko na tutulungan niya ito at sasamahan sa lahat ng kanyang paghihirap. Pumunta si Mira sa barangay para makausap ang kapitan pero ang kagawad na si Ana ang kanyang nakita. Sinabi nito na wala ang kapitan at bumalik na lang kinabukasan. Pero biglang lumabas ang kapitan kaya nakapag-usap silang dalawa. Gustong malaman ni Mira kung meron pang ibang paraan para mapigilan ang pagtanggal sa talabehan dahil talabehan lang ang kanilang ikinabubuhay. Sinabi din niya na inatake ang kanyang ama at nangangailan siya ng pera pang paggamot at baka huminto din ito sa pag-aaral pag natuloy give-in ang talabehan. Sinabi ng kapitan di siya pumapayag sa pagtanggal ng talabehan at gagawa ito ng paraan. Sinabihan din siya nito na huwag titigil sa pag-aaral at sinabihang magtrabaho ito sa kanya. Natuwa si Mira sa mga sinasabi ni kapitan pero hindi niya alam na may masama itong balak sa kanya. Sinabi ni Mira kay Isko na mabuti pala ang kanilang kapitan. Sinabi rin nito na magtatrabaho siya kay kapitan. Sa sobrang tuwa pinakain ni Mira ang kanyang talaba kay Isko. Ipinangako ni Mira sa kanyang ama na ipapagamot niya ito kahit anong mangyari at payayamanin ito. Sumunod na araw, maagang hinatid ni Isko si Mira sa barangay. Doon ay itinuro ni Ana ang mga dapat niyang gawin. Habang si Mira ay nagtatrabaho, palihim na pinagmamasdan ito ni Kapitan habang nilalaro nito ang kanyang alaga. Kinagabihan, nakita ni Mira ang kanyang ama na nakahiga sa sahig. Problema ngayon ay paubos na ang kanyang ipon na pera at ilang araw na lang ang itatagal nito. Isang gabi inihatid ni Isko si Mira sa barangay dahil kaarawan ng kanilang kapitan. Natapunan ng alak ang damit ni Mira kaya inalok ni kapitan na magpalit ito ng damit sa kanyang opisina. Magbibihis pa lamang ito nang biglang pumasok si kapitan at may dala itong maiinom at pinaalis si Ana. Si Mira ay may dalang kinilaw na talaba at agad naman itong tinikman ni kapitan at sinabing napakasarap ng kanyang talaba. Ang talabahan talaga ang pakay ni Mira kay kapitan at nais nitong malaman kung matutuloy itong demolition. Sinabi ni kapitan na mamaya na nila ito pag-usapan at iniabot ni kapitan ang alak kay Mira at sinabing inumin ito. Nang malasing si Mira, itinanong muli ni Mira ang talabahan kung kamusta na ito. Sinabi ng kapitan na hindi nito nakakalimutan at ipapaayos ito sa kanyang mga koneksyon. Sabi pa ni kapitan kung gusto nitong mapabilis ang proseso, magpakamot muna ito ngayong gabi. Sinabi ni Mira na gagawin niya ang lahat ng gusto ni kapitan para hindi demolisin ang talabahan. Nagsimulang uminit si kapitan at inumpisahang kamutin ang talaba ni Mira. Tapos ay tumatawag si Isko pero hindi ito napansin ni Mira. Pagbalik ni Ana nakita niya si kapitan at Mira na nagkakamutan at sinumulang kamutin din ang kanyang talaba. Kinaumagahan, galit si Isko dahil hindi sumasagot si Mira sa kanyang mga tawag kagabi. Tapos ay napansin nila na wala na yung nakapaskil na demolition kaya natuwa si Mira. Sa opisina ni kapitan, itinapon nito ang kanyang lapis at inutusan si Mira na iabot ito sa kanya. Inutusan niya si Mira na isara ang pinto at doon sinimulan na naman ni kapitan na kamutin ang talaba ni Mira. Pagkatapos kamutin ni kapitan si Mira ay tinanong nito kung kamusta na ang talabahan. Pero biglang uminit ang ulo ni kapitan at pinaalis si Mira sa opisina nito. Ayaw parent kausapin ni Mira si Isko ng maayos. Nagagalit si Isko, simula nang magtrabaho si Mira sa barangay ay nag-iba na ang treto nito sa kanya. Tinanong ni Isko si Mira kung mahal pa ba niya ito na may kasamang pananakit nang biglang may nakapa itong mad-ulas na lalong nito ikinagalit. Napadaan si Mira sa talabahan at nakitang muli ang mga magde-demolition, kaya naman agaran itong pinuntahan si Kaptan. Sinabi ni Kapitan na gagawa ito ng paraan at pagkatapos ipinasok ni Kapitan si Mira sa loob. Patuloy pera ng pagtatanong ni Mira kay Kapitan tungkol sa talabahan, kaya naman nagalit si Kapitan. Sinabi ni Kapitan na umalis na ito at huwag nang babalik dahil tinatanggal na niya ito sa trabaho. Umiiyak si Mira dahil sa kanyang mga problemang pinagdadaanan, maya-maya pa ay bigla na lamang itong samuka. Nagbunga pala ang kanyang pakikipagkamutan kay Kapitan. Kinabukasan, pinuntahan ni Mira si Kapitan upang sabihin na buntis ito. Pero itinulak lang ni Kapitan si Mira at pinagsalitaan ng masasama at sinabing wag itong gumagawa ng kwento. Tinawagan ni Kapitan ang isa sa mga tauhan nito upang aipatambas si Mira at kanyang ama. Kinagabihan ay humihingi ng tawad si Mira at handa na ibigay ang lahat kay Isko mapatawad lang siya nito. Pero sinabi ni Isko na ano pa ang ibibigay nito kung ibinigay na niya ang lahat kay Kapitan.
Itinatanggi ni Mira ang ibinibintang ni Isko, pero sinabi ni Isko na una pa lamang ay alam na niya ang kalokohan nito dahil nakita niya ito sa mismong kaarawan ni Kapitan. Hindi nagtagal at kumalma si Isko at sumakay sila sa bangka upang kainin ang talaba ni Mira. Paggising ni Mira, wala na sa kanyang tabi ni Isko at hindi na ito nagpakita pang muli sa kanya. Pag-uwi niya inabutan niya ang kanyang ama na wala ng buhay. Mapalad siya dahil hindi siya nadamay dahil sinisisid ang kanyang talaba ng oras na dumating ang hitman. Nagpunta si Mira sa barangay upang sisihin si Kapitan sa pagkawala ng kanyang ama. Pero wala doon si Kapitan at si Ana lang ang kanyang nakita, pinakalma ito ni Ana at dinala sa kanyang bahay. Gusto ni Mira na ipaghiganti ang kanyang ama at gusto naman tumulong ni Ana sa kanyang paghihiganti. Nagtapat si Ana nang nararamdaman niya kay Mira. Pagpunta ni Ana sa barangay, binigyan niya ng kinilaw na talaba si Kapitan. Sinabi ng Kapitan na masarap ang kinilaw na talaba ni Ana. Maya-maya pa, bumula ang bibig ni Kapitan dahil may lason pala na nakahalo sa talaba ni Ana. At biglang lumabas si Mira at masayang nakikitang nahihirapan si Kapitan. Sa dulo ay masayang magkasama si Mira at Ana. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.